Sa loob ng maraming mga panahon, ramdam na ramdam yung pagpapala na hindi natatapos. Tuloy-tuloy yung pagpapala ng Diyos sa atin dito sa TRTC. Guest natin, kita yan ng mga pamilya, ng mga staff. Kung kaya't hindi natin makakalimutan yung pagtulong talaga sa kapwa natin. Yan yung talagang mandate sa atin, ang tumulong sa ating mga kapwa na nahihirapan sa buhay at lalong-lalo na dito nga sa kulungan. We thank to the Lord sa pagkakataong binigay niya sa 15th year ng CCT-TRTC. Napakasarap maranasan yung ganito na kapag patotoo kami para sa kanila na kahit na anong sitwasyon ng buhay, nandun yung pag-asa nagmumula sa Panginoon. Talagang yung nakasaad sa mabuting balita sa Biblia ay tunay nga mangyayari sa bawat isa na natutong tumanggap sa kanyang mga salita. Papasalamat ako sa na ako yung napili na pagtutor rito sa kulungan. Tapos talagang nadanas ko rin naman kasi nung mangulungan. Danas ko yun na walang dalaw na ilang araw, ilang linggo. Talagang mahirap talaga na mainit. Kung ano talaga, magkakasakit. Talagang ngayon ko nang balikan talaga yung kulungan. Gusto doon ko nakilala ang Diyos Kasi kailangan ko talagang babaguhin yung ugali ko talaga. Mga bisyo talaga na mahirap tanggalin. Yun yung akin talaga. Salamat ko sa TRTC, tinanggap ulit ako sa buhay ko ulit kasi nag-send nga ako sa kanila. And nakita po namin kung gaano kasasaya ang mga inmates po. Dahil sabi nga po ng mga ilang pulis po na aming nakausap ay iilan lang po ang nakakaranas sa kanila na dalawin sila. And nakita namin kung gaano po sila ngumiti, sumaya sa kaunting oras na yon. Dahil na-share po natin yung pag-asa na meron na binibigay ng Panginoon. So sa pamamagitan po ng ating pong pagpunta ay talagang sumaya po sila at nakita natin at na-share natin na mayroong pag-asa po. Sinasabi po natin pag-asa ay sa paglilingkod o pananampalataya sa Panginoon ay meron po tayong pag-asa at hindi matatapos sa loob ang buhay at hindi matatapos ang buhay na sila ay nakapiit kundi magkakaroon din sila ng laya lalo na kapag nakilala nila ang Panginoon.